Yung black, kasi hindi ko siya ma-identify kung black siya hanggang hindi ko nakikita yung opposite niya, which is yung kulay ng white. Kasi sabi nila, black daw yung nakikita ko. Ito ang hinarap at kinagis ng mundo ni J.R. Santiago. Pinagbubuntis pa lang ako ni nanay nung nagkaroon siya ng tigdas. Then nagkaroon ng effect sa akin yun kasi after 2 months nung ipanganak ako, yung mata ko daw na ganito natutunaw. So walang choice, talagang tinanggal. 2 eyeball siya. Kaya kung titingnan nyo, wala akong eyeball ngayon. Hindi naging madali para kay J.R. na tanggapin ang katotohanang kawalan ng paningin ang kapalit ng kanyang buhay. Naging palaisipan sa kanya kung paano siya makapag-aaral. Nag-pray ako, kinausap ko si Lord. Although hindi ko alam yung paano yung tamang pakikipag-usap kay Lord that time. Basta nasabi ko lang nun, Lord, gusto kong mag-aaral. Sagot sa kanyang panalangin ang pagdating ng RBI o Resources for the Blind. Kasama ng suporta ng kanyang pamilya, ang institusyon ang tumulong sa kanya upang makapag-aral, makapagbasa at makapagsulat sa pamamagitan ng Braille system. Dahil dito'y nakapagtapos si J.R. sa elementary at high school at hindi sumagi sa isipan na makapagtatapos siya sa kolehiyo ng kursong Information Technology. So talagang tuwang-tuwa sila. So siyempre sa sarili ko, proud ako kasi alam ko na blind ako, pero nakatapos ako ng college. Meron akong saya na naramdaman during that time na graduate ako. Bukod pa rito, pinagpala rin siya ng Panginoon ng talento sa musika at pag-awit. Kaya naman, binansagan siyang Stevie Wonder of the Philippines. Ako kasi naniniwala ako na although aminin natin talagang disabled ako, na meron akong bagay na hindi pwedeng gawin. Merong part na tinanggal si Lord, pero merong ibang sense na dinedevelop si Lord para ma-overcome yung pagiging blind. Pinalakas na yung pandinig ko, pinalakas na yung pandama ko, yung feelings ko, pinalakas niya. Doon ko nakikita yung klase ng pagmamahal ni Lord sa akin. Higit sa lahat ng ito, binigyan pa siya ng Panginoon ng kanyang makakatuwang sa buhay. Actually, noong umpisa nga, magkaibigan lang. Parang curious lang ako sa kanya. Napansin ko na lang na nahuhulog na yung loob ko sa kanya. So, that time na nag-propose ako ng feelings ko sa kanya. Nagugol sila, ay, gano'n. So, magtatanong sila, bakit siya? Bakit gano'n? So, sabi ko, ang totoo, hindi ko kaya explain ng isang word lang. Pero, ang alam ko, si Lord yung naglagay sa akin nung heart na mahalin siya, tanggapin siya, kahit na gano'n siya. Kasi, nasan ba yung faith ko? Nasa tao ba o na kay Lord? Kung siya yung binigay sa akin ni Lord, kailangan tanggapin ko siya. Masaya ako dahil hindi ko akalain na magiging madali lang yung pagtanggap niya sa akin. Na meron talagang na-establish na sa kanya yung reason kung bakit niya ako tinanggap, gano'n. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Yung blessing mo talagang hindi nagkukulang. During that time, siya yung nagbigay ng right partner para sa akin. Tunay ngang hindi naging hadlang para kay J.R. ang kanyang kapansanan upang makamit ang pangarap sa buhay. Sandigan ng mag-asawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang gabay sa pang-araw-araw na buhay. Oh, Felici, this JR is so amazing. He did not allow his blindness to have a boundary over his life. Yes. But he went beyond that boundary, that disability, and knew. He asked from the Lord, so I have all my future is in front of me. Para bang, anong gusto mo? Just ask me, and I'll give it to you. I think also, JR had a grateful heart. Yes. That whatever goodness he had, he appreciated it, yeah. Kasi sometimes pag ganyan nga, feeling mo dehado ka, you isolate yourself and you don't anymore move on, diba? But with JR, he was thankful that he had a family that supported him. Yes. He had an opportunity to study, he had his gifts, and he shared his gifts, So, wonderful. Talagang God's strength was made perfect in his weakness. Amen. I love that. It's Tuesday. Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa aming episode ngayon, sino ang lalaking ito? Is it A, Wally, B, Willie, or C, William?
Kilalanin siya mamaya at alamin kung bakit hate siya ng kanyang ina. Itawag mamaya ang inyong sagot sa aming hotline 737-0700. Kaya kopyahin o picturean nyo na ang number na naka-flash sa inyong TV screen. Again, that's 737-0700. O mag-text ng Tuesday Promo Space, letra ng iyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. At sa number 0925-300-3000. Only the 10th caller at 10th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! Sa murang edad ni Angeline, hindi niya naranasan ang pagmamahal ng ama. Medyo nasa darkness yung life niya before and maraming insecurities. Hindi ko feel na mahal kami ni Papa. Kasi po sa mga bagay na ginagawa niya sa akin, like palo. Ilang beses ka na sinasabihan, ha? Nakaapekto sa pagkatao ni Angeline ang isang sitwasyon na ginawa ng kanyang ama. Naramdaman ko po yung takot kasi nagtataka din po ako bakit ganun ang ipinapagawa sa akin. Nung mga oras niyo, galit po ako sa mama ko. Nagawin lang sa amin yun ng tatay ko. Bakit niya kami iniwan? Sobrang hirap po halos. Yung hirap lang ng buhay kasi wala po yung nanay na nag-aaruga. Nang makabalik ang ina ni Angeline sa trabaho, sila ay nag-usap. Parang hindi naman po naniwala si mama. Minsan po kailangan kong ngumiti or tumawa para maibsan po yung takot na nararamdaman ko. Dahil sa pangyayari, Na-confuse ako noon. Asan ba ako? Magiging babae ba ako? Or ito ba yung ways na para sa akin? Sabi ko sa sarili ko, I will not be a girl. Gusto kong i-hide yung sakit, yung takot na ayaw kong hipuan ng lalaki. dulot nito, si Angeline ay kumilos bilang lalaki at sinasaktan ang kanyang kapatid. Pag nagagalit po kasi ako, sinisigawan ko siya. Higilan mo nga yan! Naisipan ko pong kumuha ng kursong criminology. Dahil may baril na ako, kaya ko nang suportahan yung sarili ko, kaya ko nang labanan yung ibang tao dahil doon. Pero mali pala yun. Hindi po maganda na mag-criminology dahil po sa gusto ko maghiganti lang po. So nagbago po siya. Kumuha po ako ng education. Dahil sa bigat ng mga problema, naisipan niyang magpakamatay. Nung nasa third floor na po ako noon, naisip ko, nag-pray po ako kasi ako nung time na yun, sobrang depressed na siguro. Tinanong ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, bakit ganito po ang nangyayari sa akin? Bakit ganito po yung pamilya ko? Bakit hindi kami kompleto? Bigla pong humangin eh. Kasi po, maybe because I was talking to him, wait lang anak, wait lang, mahal kita. So yun po yung word na, mahal kita, andito naman ako. So, wag mong gagawin niya. And yun po yung first hearing God's voice. Mas naging malinaw pa ang boses ng Panginoon nang siya ay maimbitahan sa Youth with a Mission o YWAM. Narealize ko po na ang Panginoon po ay napakabuting Diyos. Siya po ay isang ama sa mga fatherless. Siya po ay isang napakatapat na Panginoon. Na-appreciate ka na, uy, you're beautiful, ganyan. So, noong time po na yun, isa rin po sa topic ng plumblay na pinabistida ako, pinasuot ako ng hairband. And then, maputol yung hindi magandang naiano sa akin ng masamang espiritu. Sa YWAM, natutunan niyang magpatawad. Doon po na-reveal na kung gaano si Lord kabuti. Kapag wala po ang Panginoon sa buhay ng tatay ko, hindi po siya magiging mabuting tao. I have to release my forgiveness para po mas mapatawad ko rin po ang sarili ko. Alam kong marami ang nagawa mo sa akin. And kung hindi sa Panginoon, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, siguro hindi kita papatawarin kasi nandun po yung pride na nandun yung takot na bakit po ginawa sa akin yung gano'n. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, humingi ng tawad si Angeline sa kanyang kapatid at nanay.
Nag-date po kami sa playground lang. Naisip ko po na siguro it's time na po para mag-asa rin po ng forgiveness. Napatawad ko po ang nanay ko dahil alam kong hindi naman po dapat siyang sisihin. Ngayon, meron na siyang kasintahan, katuwang sa paglilingkod sa Panginoon. Baon-baon ni Angeline ang kanyang natutunan sa buhay. Kahit po may mga challenges sa buhay, hindi ka po iiwan ng Panginoon. He will not leave you. Kahit po masakit, nasasaktan ka, you have to embrace the cactus kasi the more cactus you have, the more you get to know the Lord. Mga pagsubok, lulubog lilitaw po yan. Pero ang Panginoon po, andyan po lagi yan. Felici, Wow. The person that's supposed to love Angeline and nurture her and care for her was the one who molested her. Yeah. On top of that, wala siyang alay because the mom did not believe her. Yes. That's the reason why naglagay ng false structure na she said, To defend, she hardened her heart and then said, I'm gonna get even with the world. So, because of that Nag-react parang siya. total abandonment. The two most significant people sa buhay niya were the ones who hurt her. That's how damaging sin is, no? Talagang maapektuhan, especially those who are closest to you, Yes. diba? And that's really sad, pero praise God, Peter, nakilala ni Angeline ang tunay na ama. You know, there are people in our lives who misrepresent God. Yes. And hindi po ganun ang Diyos, you know. And sometimes we live lives thinking God is this way, God is that way. Pero hindi po eh. Kailangan po nating makilala ang Panginoon. And we have to surrender our lives to Him kasi siya ang lumikha sa atin. You know, Angeline gave her life to the Lord. And all the mess in her life, the Lord turned it around. And now it's a message of freedom para po sa lahat na ganun din ang pinagdadaanan, because I believe she's not alone. Marami sa inyong nanunood ngayon na maaring may pinagdaanan. You know, you are going through something and you do not understand why, but maybe this is your time. You know, this is your time to come to the Lord, give your life to Him, and see that indeed He is the way, He is the truth, the only truth, and He is the life. Manalangin tayo. O Diyos Ama, maraming salamat sa ginawa mo sa buhay ni Angeline, Lord. Lord, pinadama mo sa kanya ang pagpapatawad. Pinadama mo sa kanya ang magpatawad. Lord, gusto ko ito mangyari sa buhay ko, Panginoon. Patawarin mo ako dahil I'm living my life sometimes, Lord, because of lies, mga pag-iisip na hindi ayon sa gusto mo, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Lord, at naniniwala ako na pinadala mo ang iyong anak na si Jesus para pagbayaran lahat ng aking mga kasalanan. Lord, you sent your Son to solve this problem of sin para ako'y manumbalik sa iyo, para ako'y magkaroon ng relasyon sa iyo. Lord, gusto kong maging anak mo. Pagharian mo ang buhay ko, Lord. Lord, I receive you now as Lord and Savior of my life. And I trust that from now on, Lord, from now on, Father, makikita ko ang galaw mo sa aking buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord. Patnubayan niyo ako. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. And Felici, even as you prayed, many received the Lord, and at the same time, they were releasing forgiveness towards their fathers, towards the people that have hurt them and that have molested them and have abused them. And there's even one watching right now. You are so lonely, you're so depressed, you're full of alopecia. There's 4 big spots in your head na talagang malaki siya, walang hair growth. But the Lord is healing you. Hallelujah. Even now, as you have released forgiveness, He's setting you free, and He's going to heal you from alopecia permanently in the name of Jesus. Yes. Thank you, Lord. There is someone watching who has peritoneal cancer. The Lord is healing that right now. Completely receive that healing in the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Glory to God. Taos puso ka bang sumabay sa aming panalangin at tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, your real happiness starts today.
Happy together ka na. Kasama si Jesus, ikaw ay binago niya. Ang luma mong pagkatao ay wala na. Ikaw ay bago ng nilalang. Balitaan mo naman kami kapatid sa iyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes, space to 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. At Sun number 0925-300-3000. We join you in thanking God today. Let us celebrate His amazing love. Please text us about your new and eternal decision. Our texting instructions are on your screen. Araw-araw, dagsa ang tawag, text at FB messages sa aming 24/7 Prayer Center. At ang ilang mensaheng ito ay mga bakit o katanungan sa buhay. Tulad nito, mula sa humahabang bucket list ni Eugene. Bakit mahirap pa rin ang buhay ko? Nagsisimba naman ako sa iba't ibang simbahan, pero bakit wala pa rin nagbabago sa buhay ko? Ayan. Naku, Peter, bakit nga ba? I don't really understand what he means by nagsisimba ako sa iba't ibang simbahan, no? Ang ibig niyo bang sabihin, Eugene, pumupunta ka every Sunday? Yes. Or you're trying to look for the answer in different congregations? Yeah, You know, kasi yung term niya ganun sa iba't ibang simbahan, parang he's searching for the answer. And there's nothing wrong to search, right? If you're searching sincerely, Yes. I believe with all my heart, the Lord will reveal Himself to you. Yes, exactly. Pero siguro, Eugene, is, sometimes we really have problems in this world. Sabi niya, bakit? Everybody, yeah. At minsan paulit-ulit, minsan talagang one after the other. Kasi yun din ang sinabi ng Panginoon. In this world, we will have trials. But take heart, He has overcome. You know, it's not enough that we also just go to church and try to get, you know. I think the mindset should be is to go and try to give, you know. Kasi kapag ikaw naman ang, you know, if you start giving, then the Lord will start revealing to you what you need to know. It's important that you're also part of a small community. Sana nga if you can meet with a small group, you know, that does on a even regular, a Bible study, yes, di on ba? a regular basis. Kasi you cannot do it on your own. You know, hindi tayo pwedeng lone ranger. Kailangan natin ng community to be able to really understand and know what we're going through. Kasi merong mga dumaan na sa pinagdaanan mo, Eugene, and you can learn from them also. So maybe you have to make some choices right now rather than hop from one place to another. But really, also the verse, di ba? Seek first The kingdom of God. and His righteousness, and all these things, lahat ng hinahanap mo will be added unto you. Amen. Kung kayo rin ay may katanungan o bakit sa buhay tulad ni Eugene, pwede kayong sumangguni sa aming mga trained counselors. Pwede kayong mag-text sa aming smart number 0949-888-8001. Sa Globe, 0977-805-6915. At sa number 0925-300-3000. Pwede rin kayong mag-shout out ng inyong mga tanong sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Baka sa susunod na Martes, ang tanong nyo naman ang aming sasagutin dito sa The Bucket List. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space, The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Lagi ka bang inaaway ng nanay mo? Pwes, relate ka kay Willie. Sabay-sabay natin alamin ang tunay na dahilan. I was confused and I was afraid that I have nobody to run to. Pag may problem, hindi ko alam kung kanino ako tatakbo. Hindi ko alam kung what will happen sa future ko. Happy Together! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Ano-ano naman kayang klase ng pagpapapayat ang sinusubukan ng mga Pinoy? Kumakain lang po ako ng saging. Nagji-jogging ako, saka nagji-gym ako. Kasi yung fat makes you feel full eh. So parang feeling mo, you eat less na.
Ito kasing ketogenic diet natin is hindi talaga siya for weight loss. It's intended talaga for patients with epilepsy. Ipinanganak na may taglay na peklat sa mata si Stanley. Kaya naman lumaki siyang tila na iiba sa ibang mga bata. Dahil dito, naging sentro siya ng mga pambubuli. Parang medyo physical pag hindi nila ako nakuha ng parang verbal. Subalit lalo pang lumala ang mga pang-iinsulto kay Stanley noong siya ay mag-high school. Dala ng teknolohiya, hindi na lamang siya sa loob ng paaralan nakaranas ng pambubuli. Si Stanley ay naging biktima ng cyberbullying. Sa social media, doon po nila nakikita yung parang nag-edit po sila ng picture ko na may cancer na ako, na may napatay na ako. Dahil sa kahihiyang dinanas, si Stanley ay nawala ng kumpiyansa sa sarili at nagdanas ng matinding kalungkutan. Hanggang sinubukan na niyang kitlin ang sariling buhay. Ayoko po kasi ng dugo, so ginagawa ko po, sinusuffocate ko po yung sarili ko sa tubig para lang saktan yung sarili ko kasi parang ayun na po, ayoko na po talaga. Facebook, Twitter at Instagram ang ilan sa mga sikat na social media websites para sa mga kabataang Pilipino, kung saan isang bagong lipunan na may aktibong komunikasyon at pakikipag-ugnayan ang nabubuo sa likod ng mga computer at smartphones. Noong 2017, base sa pag-aaral ng Civic Academic Coalition na DQ Institute, aabot sa 73% o 7 sa bawat 10 kabataang Pilipino ang lantad sa mga panganib ng internet katulad ng cyberbullying. Isa ang Sandful Internet Peace Movement mula South Korea sa mga nagsusulong ng paglaban sa cyberbullying sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga tamang pag-uugali sa online world. It's important for us to educate students beginning with character education and show them and tell them to respect others, not only online but also offline. Dagdag pa ni Dr. Min, may 3 bagay na dapat tandaan upang malabanan ang cyberbullying. Una ay i-preserve ang ebidensya ng nangyaring bullying. Pwedeng i-download o kunan ng larawan ang mga comments at mensahe ng pambubuli. Pangalawa ay prevent further damage. Iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa bully upang maiwasan ang paglala ng problema. Mas mainam na agad siyang i-block sa iyong mga social media account at i-report ang pang-aabuso sa mga social media provider katulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pangatlo ay humingi ng tulong mula sa mga nakakatanda o mga profesional. Pwedeng i-report ang kaso ng cyberbullying sa PNP Anti-Cybercrime Group. At sa halip ng mga galit at masasakit na pananalita ang ating i-post, simulan na natin na magbahagi ng mga positibong mensahe sa social media na dala ay inspirasyon at pagmamahal sa lahat. Abangan bukas, ma-inspire sa kwento ng dating biktima ng bullying. Paano ba niya ginamit ang naranasang pambubuli para sa ikakaunlad ng kanyang sarili? Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN News Pagsusuri. Lagi ka bang inaaway ng nanay mo? Pwes, relate ka kay Willie. Sabay-sabay natin alamin ang tunay na dahilan. I was confused and I was afraid that I have nobody to run to. Pag may problem, hindi ko alam kung kanino ako tatakbo. Hindi ko alam kung what will happen sa future ko. Happy Together! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Late na nga ako nag-asawa. Only to find out na hindi ko naman siya mabibigyan ng anak. Naging kalakasan ni Jocelyn ang mga himala ng Diyos na palabas sa The 700 Club Asia. Nung nag-positive yung test, parang hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa Panginoon. Kundi, salamat Lord. Your support fuels our ministry and enables us to share with you inspiring stories of restored lives. If you want to partner with us, please visit www.cbnasia.org/give. Lumaki si Willie na walang maituturing na pamilya. Inabandona siya ng kanyang ama at ang kanyang ina na isang bingi at pipi ay labis siyang kinamuhian dahil sa pagkakahawig nito sa kanyang ama. I was angry, I was confused, and I was afraid that I have nobody to run to. Pag may problem, hindi ko alam kung kanino ako tatakbo. Hindi ko alam kung what will happen sa future ko.
Hindi ko alam kung anong direksyon yung mangyayari sa akin. Ang pagkamuhi sa ina ay pinag-igting pa ng pambubugbog sa kanya. When she feels frustrated, talagang sa akin niya binubuhos lahat eh. I take the brunt of her anger. Lalong dumadagdag yan doon sa nararamdaman kong anxiety sa sarili ko. So my life then is a big question mark talaga. Ang mga pangyayaring ito sa buhay ni Willie ang nagtulak sa kanya upang maligaw ng landas at malulong sa droga. I was just trying to get their attention. I was expecting that they will stop me. That time, sabi ko sa sarili ko, I needed somebody to save me. Kasi parang hopeless na at the time. Sa gitna ng isang madilim na yugto sa buhay ni Willie, isang programa ang napanood niya. While he was praying, bigla siyang may sinabi. Sabi niya, somebody out there feels confused. Somebody out there feels afraid. And somebody out there has a very heavy anger in his heart. Na-identify ko kagad yung sarili ko. Sabi ko, ako yun ah. Sumabay si Willie sa panalangin upang tanggapin si Hesukristo sa kanyang buhay. After nung prayer, nakaramdam talaga ako ng para bang something was lifted up doon sa dibdib ko. And I just shook my head and wow, sabi ko, ano ba yung nangyari? Matapos noon, ay ninais ni Willie na matuldukan na ang kanyang magulong buhay. Hindi man naging madali sa una, ay naging porsigido pa din siya na magbago. Magkagayunman, ay naroon pa rin ang hinanakit na daladala sa ina. It's because hindi ko napatawad ang nanay ko. I declared sa harap ng Panginoon na I forgive her. And I asked the Lord na siya mismo ang mag-alis ng galit, siya mismo ang mag-alis ng sama ng loob na nararamdaman ka para sa nanay ko. Naging bukal sa loob ni Willie ang kapatawarang iginawad sa ina. Bunga niyon ay umusbong ng isang magandang samahan sa kanilang dalawa. Di kalaunan ay binawian na ng buhay si Nanay Tess. Bagamat malungkot, may kapayapaang nadama si Willie sapagkat hindi naging huli ang lahat upang maisalba ang relasyon niya sa ina. It is another awakening and refreshing experience sa akin. Somewhere, somehow, God made her understand na nandun yung forgiveness sa amin dalawa. Okay, I came to realize na ang buhay ko magmula nung bata ako hanggang nagkaisip ako is a war. War against anger, war against confusion, and war against yung fear. And I was always trying to search for something to fight back until I found the right weapon, which is Jesus Christ. Ayan, maliwanag na ang sagot sa ating Tuesday promo. Balikan natin ang tanong kanina sa aming episode ngayon. Sino ang lalaking ito? Is it A, Wally? B, Willie? O C, William? Super dali na ang sagot. Itawag na ang inyong sagot sa aming hotline 7370700. O mag-text ng Tuesday promo space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. At Sun number 0925-300-3000. Only the 10th caller at 10th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! Sa buhay, pag-ibig ang susi para maging happy together. Together with your parents. With your friends. With your neighbors. With anyone else. Romans chapter 12 verse 10 reminds us, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Sa ating wika, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more.